Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, ang bagong PNP chief, si Police General Jose Melicio Nartatis Jr. o tinatawag siyang Tating. Tating Ilocano ito, Ilocano, taga Santa Ilocos Sur. At ano ito? Sabi, ano daw ito, bata daw ni Amy, ibig sabihin, uha ni Amy, suportado ni Amy. Ay siguro dahil Ilocano nga naman. Ano ito? Actually, maganda naman yung record nito, sabi ng mga matino naman to, maayos naman. Kaya lang nadamay dito sa turf war na ito ni Rimulya at saka ni Torre. Kaibigan din daw nga ito ni Torre. Wala naman silang problema. Kaya lang, ang problema ngayon ni General Tating Nartatis ay mabigat ang fill upan niyang shoes o sapatos. Popular, mabango sa tao si General Torre. Ang tiwala ng pulisya ay naibalik na sa PNP. Ang tiwala ng tao naibalik na sa PNP. Kumbaga maganda ang imahen ngayon ng PNP. Yung mga programa ni Torre nagustuhan ng mga tao. May tiwala ang mga tao sa hustisya natin ngayon. Kumbaga, yan yung yan yung fill upan na sapatos. Mahirap mag-fill up ng shoes na iniwan ni Torre. Sa totoo lang. Yan ang problema ni Nartatis. Yan ang problema niya dyan. Ang isa pang problema niya, yung respeto sa kanya ng mga kapulisan. Kasi hanggang ngayon, ang 4-star pa rin si General Torre. Hanggat hindi nagre-retire si General Torre or nagre-resign, ang 4-star general pa din si General Torre. Siya, 3-star general. Dahil 3-star general siya, OIC PNP chief siya. Pag OIC PNP chief ka, hindi ka makakapag-appoint ng mga posisyon sa gobyerno. Kahit janitor, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng permahan ang appointment nila. OIC ka officer in charge ka Yun ang mabigat. Yun ang mabigat ng kalagayan ni General Tating Nartatis. Kasi nga, una, ang papalitan niya ay sa tao, napaka-charismatic, sa tao, gusto ng tao na manatiling PNP chief, tapos bigla niyan papalitan niya. Bagamat maraming nagsasabi, matino naman ito, okay naman ito si General Tating Nartatis. Pero yun nga, nadamay na siya dyan sa yan. Sa kailangan niya ngayon, ang ipakita niya na kasing galing siya ni General Torre. Medyo mabigat yon, mabigat na sitwasyon yon kay General Tating Nartatis Jr. Tapos ngayon pa lumalabas, ano daw ito? Tao daw ni Amy. Pero hindi naman siguro, siguro close lang sila ni Amy kasi Ilocana si Amy, Ilocano rin ito. Nga Santa Ilocos Sur. Pero ang mabigat lang kasi dito, nadamay nga siya sa turf war ni Ang masaklap kasi diyan, ang mabigat kasi diyan, siya yung dahilan bakit natanggal si General Torre. Bakit siya? Ay di ba, second in command itong si Nartatis. Second in command, deputy chief PNP. Pag upo ni Torre, linagay siya sa area command ng Mindanao, Western Mindanao. Nakalagay doon na area commander si General Banac. Kinuha ni Torre si General Banac, linagay sa PNP bilang kapalit ni Nartatis. Tapos si Nartatis dinala sa Mindanao. So yun yung issue doon. Yun yung hindi nagustuhan ni Rimulya at saka ng Napolcom. Bakit daw nag-reshuffle si Torre nang hindi pinaalam sa kanila? Dapat na humingi muna ng approval nila si General Torre. Pero si Tating hindi naman nagsasalita. Hindi naman sila yung Napolcom at si Rimulya yung nag-react sa ginawa ni Torre. Ngayon, naglabas ng order ang Napolcom na pinapabalik si Rene Recol, binabawi yung reshuffle na ginawa ni General Torre.
ay ang pinaka-controversial doon, itong si Tating na tinanggal bilang Deputy Chief PNP, number 2 ng PNP, linagay sa Mindanao. Tapos pinalitan ng number 2. Ang naging number 2 na si Police General Banak. Ngayon, nang tinanggal si Torre, sinibak si Torre, ang pinalit si Nartatis. Kaya yan yung medyo nakabigat pa ng kontrobersya. Siya yung dahilan bakit nasibak si Torre. Tapos siya rin yung pinalit kay Torre. Bagamat, maraming nagsasabi sa akin, hindi naman sana magkaawayan si Nartatis at si Torre. Maayos naman daw ang pag-ano ng dalawa. Pero ngayon, tinatawagan daw ni Nartatis si Torre, sabi ni Nartatis, hindi sumasagot si Torre. Siyempre, masama pang loob nun. Siyempre, masama pang loob nun. Kaya, anyway, yan ang problema ngayon ni General Nartatis. Mabigat ang pinipilapan niyang pwesto. Kasi yung expectation sa kanya ng tao, ano niya yun, kailangan niya yung isatisfy. Kailangan niyang ipakita na kung magaling si Torre, magaling din naman siya. Kung mabait siya, mabait din naman siya. Kumbaga, kung ano siya, charismatic siya sa mga tao, ganun din naman siya. Kaya lang ngayon, kauupo niya pa lang, ang unang order na ginawa niya, inalis niya na yung spokesperson ng PNP, si Police Brigadier General Jane Fajardo. Mula pa 2022, spokesperson na yun eh. Tapos spokesperson na yun ni Torre. Laging nakikita yan. Pag may mga balita tungkol sa PNP, may mga tanong, yan, si Police Brigadier General Jane Fajardo ang spokesperson. Ngayon, inalis ni Tating Nartatis. Sabi niya, wala. Ang spokesperson na ay yung siya daw, ang spokesperson at saka yung nasa parang public relations office ng PNP. Hindi daw kailangan magkaroon pa ng separate na na spokesperson. Anyway, abangan natin ang mga susunod na gagawin nito ni General Nartatis. Okay? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.